rin sa teroristang grupo na ito. Pero anong nangyari? Nagipag-alyansa itong gobyernong ito sa mga teroristang CPP, NPA, Naimbag kanabi kanakayamit ng kabagis pagapata kay Ilocano. Masanto siya labit sa namin kabadalayan ng Pangasinan. Maya pa Benny kay Kungan. Mayong gabi kaninyong tanan at magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay isang abogadong probinsyano at aking kinakatawan ang mahigit 50 milyong Pilipinong magsasaka. Alam ko po yung gawain ng isang magsasaka. Ginagawa ko na po yan magmula ng bata ko hanggang ngayon. Hindi tulad po ng iba na nagsasabing meron silang puso para sa mga magsasaka pero hindi man lang na nasubukan magbungkal ng lupa o kaya magpunta sa bukirin. Yan po yung aking buhay na ginagawa po ngayon. Kaya sa lahat po ng mga kapwa magsasaka sa buong Pilipinas, tayo po ang pinakamahirap na sektor sa buong Pilipinas. Ako po ang magiging boses po ninyo sa Senado. Mga kababayan, itong halalan na ito, 5 lang po ang dahilan kung bakit kailangan suportahan po natin ang Duterte. Nabanggit na po yung issue tungkol sa korupsyon. Nabanggit na rin po yung tungkol sa issue ng kalusugan. Nabanggit na rin po yung tungkol sa kinabukasan ng ating mga susunod na salin-lahi. Meron ba kayong narinig sa mga kabilang kampo na tinutulig sa nila ang korupsyon? Wala. Wala kayong marinig sa kanila. Ang kanilang binabanggit ngayon na issue laban sa grupo ng Duterte, isang bagay na kinatatakutan ng lahat. Ano ito? Magkaroon ng gera sa Pilipinas. Pero, ito alam ni Senator Bato, pinakamalaking problema ngayon sa Pilipinas ay ang seguridad ng ating bansa. Hindi dulot ng ibang bansa, kung hindi dulot ng teroristang komunista, CPP, NPA. Yan ang katotohanan. Libo-libong mga sundalo natin ang namatay, ang mga pulis, dahil na rin sa teroristang grupo na ito. Pero anong nangyari? Nagipag-alyansa itong gobyernong ito sa mga teroristang CPP, NPA. Papayag pa tayo sa ganun? Tapos ang sasabihin nila, ito raw grupo ng Duterte, pro-China. Pro-China ba tayo? Tayo ang Pilipino, ayaw natin ng gera. Pero yan ang kanilang binabanggit ngayon dahil wala na silang may issue sa atin. Ang katotohanan, gusto nilang lumala ang sitwasyon po dyan sa West Philippine Sea upang magkaroon ng transaksyon. Anong transaksyon to? Bibili tayo ng maraming armas sa ibang bansa. Pag merong transaksyon, may komisyon at kikita na naman sila dahil po dyan. Meron din silang pangako. Libre raw yung tertiary education. Ginawa na po yan ni Pangulong Duterte, di ba? Libre na po yung tertiary education. Tapos sasabihin nila, pangangalagaan daw nila yung mga overseas Filipino workers. Ginawa na rin po yan ng administrasyon. Meron na tayong Department of Migrant Workers. Pero ang hindi nila magawa, solusyonan yung mataas na presyo ng bilihin. Lalong-lalo na yung bigas. Dahil hanggang ngayon, importasyon pa rin ang gusto nila. Pag may importasyon, may transaksyon. Pag may transaksyon, may commission. Korupsyon po yun. At mamaya babanggitin niya ng mga ibang kandidato yung tungkol po dyan sa korupsyon. Ako po si Atty. Raul Lambino, hindi ko po pinangarap na maging senador. Hindi po ako nanaginip. Pero hindi ko po matanggihan yung sinabi ni Tatay Digong, kailangan ka sa Senado, Atty. Lambino, dahil gigipitin nila ang pamilya Duterte tulad ng ginawa nila kay
ginawa nila kay VP Sara, pag nanalo pa muli ang mga kalyado ng administrasyon na ito, tutuluyan po nilang paparesto si VP Inday Sara, tutuluyan nilang matanggal siya bilang pangalawang Pangulo para hindi na po siya maging Pangulo ng Pilipinas sa 2020. Payag pa tayo noon? Hindi! Kailangan po hindi lamang tatlong Yun ang totoo. doon sa Senado. Kailangan natin itong 10 kandidato ng Duterte. Noong una, nag-umpisa lang sa 3 yung kandidato sana. Naging 6, tapos naging 1, tapos naging 10. Meron bang gustong dumagdag na 4? Palabing 4 pa ba? Pero sa kabila, ang yabang nila nung una, kami raw ay inutusan lang mag-deliver ng suka. Pero ano nangyari? Naglagas na yung kanilang mga kasama. Kulang na silang 12. 10 na lang yata sila o kaya 9 na lang yata. Ay magkaialisan na po yan. Pero ang Duterte, buo dahil po sa inyo lahat. At huling pakiusap ko po sa inyo dahil alam ko lahat po kayo rito ay buboto sa Duterte. Hindi lamang po pagboto at obligasyon po ninyo. Ikampanya po nyo kami sa lahat ng ating mga kababayan. Itong nalalabing 2 araw, importante po manalo ang Duterte sa Senado. Maraming salamat. Mabuhay!